Isang araw, merong isang paaralan ang pinag-uusap-usapan dahil sa isang estudyante na kumalat ang skandal na nagngangalang Ira. Pinagkaguluhan at pinagpiesta na kumalat na video. Ipinasa ito sa kung saang-saang GC ng mga kabataan at ng kung sino pa. Walang kaalam-alam ang babaeng si Ira na ang mga sarili niyang kaibigan ang nagpakalat nito, kadamay na ang kanyang kasintahan. Alam niyo ba na may video ako ng skandal na Ira kasama ang jowa niyang si Hans? Kanino mo naman nalaman? Malamang, kasama ko minsan si Hans, pinanood niya pa nga sa akin. Hoy, ano ba? Hindi niyo ba talaga titigilan si Ira? Pinag-uusapan niyo ba ako? Hindi. Oo, bakit? Ano bang problema niyo sa akin? Malaki ang problema namin sa'yo dahil sa skandal mo! Iskandal? Oo, Ira. May iskandal ka. Dahil sa sigaw ni Rain, nalaman at narinig na iba pang estudyante ang tungkol sa skandal ni Ira. At doon, pinagkaguluhan lalo at pinag-usapan ng sobra si Ira. Hoy! May skandalo si Ira ah. Oh, di totoo nga. Alam mo na pala, Lester. Oo naman. Paano mo nalaman? Grabe si Ira na naman. Yung uto-utong jowa ni Hans. Oo, yun nga. Napanood niyo na ba? Oo naman. Napasa ko na nga sa iba't ibang GC. Ako din. Pasan ako para mapakalat ko na din. Ano, katulad nga sabi ko sa inyo sa kanina, wala kayong asahan doon, ulila na yun. Hindi natin siya tulad na rich kid na may mga magulang, di ba? Siya nga ang matalino sa atin, pero hindi siya nag-iisip pagdating sa jowa niya. Huwag niyo na nga pag-usapan yan. Kaibigan natin si Ira, hindi natin siya kaaway. Pakiba namin kay Ira ha! Tandaan mo, ikaw lang may paki kay Ira! Kaysa pag-usapan nyo, pagsabihan nyo na lang. Alam mo kasi Rain, kung gusto mong kausapin si Ira, ikaw ang kumausap. Hindi namin siya para kausapin, lalo na ngayon na may kumakalat na skandal niya. Di ba? Pinagkalat lalo ng mga kaibigan ni Ira, pati na din ng jowa nitong si Hans ang video. Kumalat na ito sa buong campus ng kanilang school at hindi lamang ito kumalat sa kanilang paaralan, kundi pati na rin sa iba't ibang GC. Ira, nakita mo ba to? Wait. Sino? Sino nagpakalat nito? Halika, Ira. Huwag mo munang isipin yan. Kung sino nagpakalat nan, baka kung ano pa mangyari sa'yo. Paano, Rain? Paano ko to hindi maiisip, ha? Napapala mo yan. Buti na lang hindi ka namin tinuring na kaibigan. Ganyan napapala ng ulila. Walang nagsasabi sa'yo ng tama at mali. Ano ba? Tigalan nyo na nga si Ira. Wala kang maitutulong. Kumalma ka muna. Wala yung mapapalang kakaiyak mo. Hindi yan ang solusyon. Oo. Hindi ito ang solusyon, Rain. Kasi wala nang solusyon. Wala na. Marami nang nakakita. Bakit? Bakit ba? Umuwi ka na muna at magpahinga ka. Umuwi si Ira at habang naglalakad dito sa daan, may naisip siyang hindi kaaya-ayang gawin sa kanyang sarili. Ano bang nagawa kong mali? Grabe na lang kahihiyan ko. Wala na akong mukhang maihaharap sa tao. Dapat na akong mamatay. Ira! Ira!
ng kaisa-isa niyang tiyahin na nagngangalang Mary. Toy, Bakit po? ako nga pala si Mary, ang natitirang tiyahin ni Ira. Ah, kayo po ba? Condolence po, sobrang nakakalungkot po ang nangyari kay Ira. Hindi ko po inaasahan na kayang gawin ito ni Ira sa kanyang sarili. Kaya nga, Toy, may binabalak sana ako. Maaari mo ba akong tulungan? Tutulungan po saan? Gusto kong bigyan ng hustisya ang aking pamangkin. Gusto kong bawiin ang mga taong nagpakalat ng kanyang video. Hindi makatarungan na ang kanilang ginawa sa pinakamamahal kong pamangkin. Mahirap po yung gusto nyo. Alam kong ikaw ang makakatulong sa akin dahil alam kong ikaw lamang ang kaisa-isang tunay na kaibigan ni Ira. Tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Salamat. Pagkatapos ng libing ni Ira, nagplano si Rain at si Mary kung paano makakabawi sa mga nagpakalat ng video. Guys, camping naman tayo. Parang masaya yan ah. Tara. G, ako dyan. Eh, yung iba. Go lang ako. Ikaw ba, kids? Ge, set na yan. Napakalayo pala nito. Buti naman nakarating na tayo ng safe. Tara, pahinga na tayo. Tama. Para makakain na din tayo. Share naman ng mga pagod na tayong lahat sa biyahe. So guys, dito kaming mga girls, kayong 3 boys, dyan na kayo sa isang room. Baka sabihin yung hindi okay yon. Huwag kayong maglala. Sa pangit nyong yan, walang papatol sa inyo. Oh, sandali. Bago kayo mag-away, anong oras tayo kakain? Siguro mga 7 p.m. Sino naman magluluto ng ulam? O, order na lang tayo. Ako! Ako na ang magluluto para sa atin. Buti naman, gutom na ako eh. Tara, tayo ay magpahinga na muna. Habang nagpapahinga ang magkakaibigan, nagluluto naman si Rain ng kanilang hapunan. At doon, sinimulan ni Rain ang plano. Plano na lusunin ng magkakaibigan upang makabawi para kay Ira. Guys, tara kakain na. Ayun, kanina pa ako nagugutom eh. Mga te, let's go eat na. Mamaya na ako. Gusto ko pa magpahinga. Tara na, para sabay-sabay tayo kumain. Mamaya na ako. Nahihilo ako eh. Yaan mo na yan, Heart. Una na tayo. Pupunta ako. Boys, mamaya na ako kakain. Magpapahinga na muna ako. Napagod ako sa pagluluto. Sige, uuna na kami. Habang nakain ang ibang magkakaibigan, hindi na malayo ni Rain na hindi lang siya ang hindi kakain sa kanila. Dahil si Chanel ay nagpapahinga rin at isa pang hindi niya alam na kaya hindi kumain si Chanel dahil nahuli ni Chanel si Ray na naglalagay ito ng lason sa pagkain. Pagkatapos nga kumain ng mga kaibigan ni Ray ay agad namang itong kinabahan dahil hindi pa nakain si Chanel at baka malaman ni Chanel ng mga kaibigan niya ay patay na pala. Chanel, kain ka na. Masarap yung luto ko. Specialty ko yun eh. Rain, umamin ka. Alam kong may nilagay ka sa pagkain namin. Ha? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Kitang-kita ko yung nilagay mo. Rain, nag-iisip ka ba sa ginawa mo? Chanel, saglit. Hindi ko naman gusto gawin to. Ha? Hindi? Rain, pinatay mo yung mga kaibigan natin. Oh, tingnan mo nga yung mga kaibigan natin. Wala nang buhay dahil sa ginawa mo. Ginawa ko yun dahil inutusan ako ng tita ni Ira.
Sandali nga, Chanel. Ba't ako ang sinisisi nyo? Sa nangyayari ngayon, ha? Diba, dahil sa ginawa nyo kay Ira, kaya to nangyayari. Bakit? Kasalanan ba namin na ganun ang mangyayari sa kanya? Oo, hindi nyo kasalanan. Pero ba't nyo ba nagawa yun sa sarili niya, Chanel? Diba? Dahil sa kumakalat ng skandal, na kayo na mismo ang nagpakalat. Sinabihan ko na kayo noon pa. Huwag niyo siyang asarin, pero ginawa niyo pa rin. Ha? Kaya ngayon, isasama natin kita sa kanila. Bumagsak si Chanel sa sahig dahil sa takot. Ano yung hawak mo rin? Huwag mong gawin yan. Maawa ka rin. Bakit? Binulas niyo ba si Ira? Naawa ba kayo? Hindi, di ba? Wala kayong kwenta, kaibigan. Kaya papatay na kita. Huwag. Nagmamakaawa ko. Huwag mo kong patayin. Hindi namin ginusto ang nangyari sa kanya. Magdusa ka sa impyerno. Inambahan ni Rain si Chanel na saksakan. Subalit nahampas sa ulo ni Chanel si Rain bago ito masaksak. Si Rain ay nahulog dahil sa lakas ng paghampas ni Chanel sa kanyang ulo. Si Chanel naman ay dali-daling tumakas kay Rain para iligtas ang sarili niyang buhay. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niyang wala ng buhay ang kanyang mga kaibigan. Nakbo si Chanel sa kagubatan, ngunit hindi nito alam ang palabas dahil gabi na. Si Rain ay agad naman na hinabol si Chanel upang patayin ito kahit siya pa naman ay duguan na. Kailangan kong magtago sa mga puno para hindi niya ako mahanap. Chanel, asan ka na? Malapit na ako. Si Chanel ay iyak ng iyak dahil sa takot at sa kanyang nakita. Habang si Rain naman ay patuloy sa paghahanap kay Chanel. Dahil sa hugulgol ni Chanel, ito ay narinig ni Rain at agad na inabutan ni Rain. Si Chanel ay sinaksak ni Rain ngunit nakaiwas sa kanya. Ngunit ito ay tinamaan sa kaliwang hita. Agad naman na napayuyaw sa sakit si Chanel. Kung hindi ka na lang sana umiwas, edi sana tapos na ang lahat ng to, diba? Ha 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 ha. Wala kang kawala sa akin. Tandaan mo yan, Chanel. Tayo na lang ang nandito. Hindi ko naman ginustong gawin yun. Maawa ka rin. Hindi. Pero ano nangyari? Nakapatay kayo, diba? Dahil sa saksak na natamo ni Chanel, ay nahirapan na itong tumakbo at maglakad. Agad naman na kinapitan ni Rain ang kanyang paa upang di na ito makatakas pa. Saan ka pa pupunta? Dito ka lang ngayon. Tatapusin na kita. Si Chanel ay pilit na nalaban para sa kanyang buhay. Nakapulot ng bato si Chanel at hinampas ito sa ulo ni Rain. Paulit-ulit na hinampas ni Chanel ang ulo ni Rain habang sumisigaw ito ng, Hayop ka, mamatay ka na. Mamatay ka na. nang hanggang sa mawalan nito ng buhay. Si Chanel ay pilit na tumayo upang makaalis na sa kanyang kinalalagyan. Sa kasamaang palad, ito ay nawalan ng malay dahil sa dugo na nasayang. Si Chanel ay natagpo ang walang malay ng mga taong nagbabalak din mag-camping sa lugar na iyon. Pre, may tao dito! Sino yan, pre? Hindi ko kilala. Nakita ko lang walang buhay. Dito. Tara, tulungan na natin. Sandali, pre. May mga kasama pa siyang patay dito, oh. Kailangan na nating tumawag ng pulis at ambulansya. Dali, dali, dali! Agad naman na tumawag ng ambulansya at pulis ang mga ito at nailigtas ang buhay ni Chanel. Natagpuan ng mga pulis ang mga bangkay, di kalayuan kung saan natagpo ang walang malay si Chanel. Makalipas ang 2 taon. At doon, si Chanel ay nagsisi sa lahat ng kanyang nagawang mali. Nagbagong buhay at may masayang pamilya na.
Saan ka pa pupunta? Dito ka lang ngayon. Tatapusin na kita.